Sir Jeff, tindi mo dito kasi sa third SF eh. Yan o, ikaw tumumba doon sa yung dalawang yon. No, amount tinumba mo, kasama mo yung 6 na tropa plus mga former rebels. Tapos yan nasa likod mo, Master, pakituro mo nga yung isang score mo. Ito sir, score ko rin ito sir. Ayan. Kwento mo nga konti. Ano ba yan? Dahil mangdyaryo yung mga banat mo, Master eh. Captured ang nangyari dito sir. Captured sa kanila sir. Nung kwan sir, after ng encounter sir. Itong encounter na to, iba pa. Iba pa sir. Encounter ng ano yun sir, ng DRC. So bilang Special Forces Operator, ano ba yung mga skills katulad nito? O, combat skills yung pinambanat mo doon sa dalawa. Yes sir. Ito intel skills pero hindi tayo masyadong lalalim paano. Pero alam naman natin yung skills talaga kailangan ng intel skills. Pero gaano katindi yung ginamit mong skills para makapture yung apat na yan? Huwag masyado sa detalye. Basta lang nakuha yan. Through Recruitment lang sir, ang importante. Recruitment. Sige. Kasi kailangan natin yan for, kunyari may dumating na dayuhan. Kasi, magre-recruit itong mga dayuhan ng agent nila. Para yan tayo. Ganon din ang ginawa ni Master. Nag-recruit din siya ng mga agent niya na magsasabi na itong apat na to ay mga kalaban nyo na captured. Gaano ka-importante, Master, na kung masyadong detalya, gaano ka-importante, Master, na kung may mga pumasok man na dayuhan at i-invade tayo at mag-recruit sila, gaano ka-dangerous yun na maka-invade sila ng katulad nung pagkuha mo ng pag-recruit mo ng nag-pin down sa ano na yan? Sa akin sir na delikado talaga yun sir kasi once maka-recruit sila ng DPA ang tinatawag doon sir o agent na galing dito sa atin sir. Makukuha nila lahat ng mga detalye sir. Mga detalye kasi yun yung magiging tasking niya doon sir. Kumbaga agent niya. Ibigay niya lahat ng information. Information kasi yung kwan doon sir, hinahanap. So, maaaring magbigay siya ng mga informasyon na kailangan ng kwan nila sir. Kailangan ng unit nila. Yung mga ganun sir. Pero ang kwan naman doon sir is na dapat hindi sila makarecruit ng ganun. Para yung information na gusto nilang malaman, hindi nila makukuha sir dito sa atin. Kasi naging magaling ka na Intel NCO dito sa 3rd SF dahil naka-recruit ka na nag-pinpoint dyan sa wounded na yan na hindi basta-basta yung ganyan na makaano, di ba? Yes sir. And then sa skills, kasi kahit sino mang kailangan talaga na ganon katindi yung makuha mong informer. Na, Yes, sir. Dahil, sige, pasukan natin yung trained na demolitionist si Master Jeff. Si Special Forces. Kasi yung Special Forces, marami silang skills. O sige, Master, ikwenta muna natin yung skills mo and then, paano ka naging magaling na Intel NCO? Graduate po ako ng sir, ng Special Forces Operation Course Class 132-2015. Ang specialization course ko is Demolition and Sabotage. Kasi nga sir, yung chairman kasi namin noon, previous commanding officer namin na si Major Rosete. So sabi niya, kasi nakita niya sir nung skill ko pag maglakad, minsan lead scout, guide, doon lang ako naglalaro sir. Kaya sabi niya sa akin, kukuha ka na lang ng demolition and sabotage kasi ikaw yung palaging nagga-guide. Pag sa SF team kasi sir, yung guide, which is yan sir, grenadier yan siya sir. Baga siya yung nagdadala ng M23. So, yun yung position ko dati sir. Guide, when I was sir, PFC hanggang corporal sir. Nagga-guide talaga sir, lead scout. Yun yung kwan ko sir. Yun yung position ko sir. Yun nga, nakagraduate ako ng Special Forces Operation Course, Demolition and Sabotage. So, pagbalik ko dito sa kumpanya, yun pa rin yung papel ko sir. Kasi nga, yung Demolition and Sabotage kasi sir, kaya niyang
mag-diffuse na kung may mga IED dyan, sir. At least may knowledge na, sir, kung paano i-diffuse, kung ano yung mga wire pa lang makita mo, sir, alam mo na kung ano yung sign ng wire. Kung IED ba siya or wire lang siya, sir, na kuwan. Yun yung naging ano ko, sir. After ng position ko, sir, na as a guide, ngayon, sir, nung 2016, na discovery ako, sir, kasi dati, sir, hindi man talaga ako sa S2, sir. Sumasama lang ako. Ngayon, nakita nila na, kumbaga, sabi ni Sio, may potential ka dito kasi marunong ka magbisaya, saka marunong ka makipaghalubilo sa mga tao. So, subukan kita ilagay dito. Yun, sir, umpisa nun, sir, pinaseminar ako sa mga Intel course. Siyempre, nagtatanong din ako sa previous CEO ko, sir, kasi mga kwan din sila, sir, mga knowledge din sila sa maganda din yung mga naging accomplishment nila doon sa based sa Intel, sir, Intel Matters. Kaya nagtatanong din ako, sir. Kaya nga, sabi ni former company commander ko, sir, sabi niya, kung may kakausapin ako, dapat sumama kayo. Kung may mag-surrender, dapat mag-TI kayo doon. Para alamin nyo kung ano yung ginagawa na taktika ng kalaban. Kasi kung ilalagay ka sa isang area, hindi mo alam kung sino yung kalaban mo. Sabi niya, anong gagawin mo sa area? Para ka ng lutang dyan. Hindi mo alam kung anong unang gagawin mo. Hindi mo alam kung saan ka unang pumasok. So, doon nakita yung development sa akin, sir. Nang sinubukan akong ipasok sa isang area, sir. Na mag-recruit ka. Subukan mong mag-recruit kung makarecruit ka. Ngayon, sir, siyempre, marami pa man doon, sir. Hindi ko nasabihin yung mga doon, sir, kasi confidential, sir. Kung ano yung dapat ginagawa, sir. Doon, at least, ginampanan ko yung kung ano yung binigay sa akin ng company commander ko noon, sir. Ginawa ko yung trabaho ko, naka-recruit ako, hanggang na ako, sir, na improve. May mga seminar, schooling, nagbo-volunteer na ako, sir, kasi para dagdag knowledge na rin. So, bilang special forces, sir, medyo nakalimutan ko na yung sir, yung specialized course ko, sir, yung specialization ko. Pero, doon pa rin, sir, bumabalik pa rin kasi, sir, special forces tayo, sir, na kuwan. Yun, sir, hanggang sa nag-develop hanggang ngayon, dito pa rin ako, sir, sa S2. Master, yung kuwan, gaano ka, kasi kung nag-specialize ka, and ganun nga yung special forces, kasi kilala kayo na may mga specializations kayo na lumalalim talaga kayo ng lumalalim. Like, yes, pagiging sniper, yan, pagiging signal NCO ng iba, ikaw Intel, and then hindi tayo lalalim. Pero tinatanong lang kita about Intel kasi dahil nga nagta-transition na tayo sa territorial defense, paano lumaban, resistance. Kumbaga, kung tayo naman invade ng mga kaaway natin, anong gagawin natin? Na i-apply mo yung mga skills na tutunan mo bilang Intel, di ba? Kaya kita tinatanong. So, example, Master, dito sa area mo, Surigao, ano, Master, yung mga talagang medyo mga tactics ng kalaban na parang nalula ka rin na ito pala yung mga tactics nila. And then ito ay para na rin sa pangkalahatan para ma-appreciate nila kung gaano ang laban dito. Isa-isahin nga natin. Git-git. Ano yun? Yes, sir. Yung git-git kasi na sinasabi, sir, once ma-monitor nila na may operation yung government force, siyempre may mga masa sila, sir. Nag-update yung masa sa kanila. Ang magiging git-git kasi dyan, nagbibitaw sila ng, halimbawa, magsisend sila ng patrol ganitong oras, mag-release sila ng git-git. Ang trabaho ng git-git, sir, buntutan yung team o yung tropa na naglalakad. Kung may bakante, saka barilin. Casualty lang. After ng baril, sir, withdraw ka agad. Withdraw, bumalik doon sa puwersa, kung saan naiwan yung puwersa nila, sir. Tapos mag-move na naman sila, sir. Yun yung sinasabing git-git, sir. Pang ano lang yun, sir. Pang casualty lang. Didikitan lang, bubuntatan lang. Kasi susundan nila, sir, yung tracking ng tropa. Tapos aabangan lang kung saan magdaan yung tropa, saka lang i-snipe o pang casualty lang, sir. Putukan lang talaga.
kung baka sabi nila, sir, to whom it may concern na lang. Yung ganun na lang, sir. So, after nun, sir, ang casualty, pambulabog, sir ba? Siyempre, yung tropa, pag may pumutok, sir, siyempre, ano na talaga, sir, pwesto. Pero sila, sir, ano na, sir, atras na yan. Tatakbo na, sir. Tactic number 1 yan. Tactic number 1 yan, sir. Huwag natin ikukwento yung mga paano natin kina-counter kasi Yes, sir. yung mga trade secrets natin. Sige. Yung taktika lang ng kalaban, sir. Number 2, pasabilis. Yung pasabilis naman, sir. Halimbawa, sir, na yung masa nila o kaya yung mismong armado, sir. Kasi minsan kasi nangyayari dito ngayon, sir, yung masa nila, yung kumbaga, inaabangan kung may sundalong papasok. Ngayon, sir, pag malapit na yung tropa natin sa, kumbaga sa lokasyon nila, sir, kung may masa doon, sir, magsisigaw na yan, sir. Sisigaw na yan ng, halimbawa, sir, gagamitin nila. Yung baboy ko, nawawala. Yung baboy ko, nawawala. Ganun Yun na lang. yun, sir. Yun na yung pasabilis. Kung may mga malapit din na sityo, sir, na may videoke, patugtugin nila yung videoke, sir, ng malakas. Ibig sabihin, alam na ng grupo yun, sir, na may tropang parating. Atras na sila. Yun yung mga, sir, yung pasabilis na sinasabi. Meron din, sir, na time na, kagaya nung nangyari sa amin, sir, yung pasabilis nila, sumisigaw siya, hu! Tapos, hu! Putukan, ganun-ganun yung kamay, sir. Ibig sabihin, yun yung pasabilis na putukan, kasi parang may kalaban. Hu! Yung sigaw niya, sir. Basta yun yung mga kwan doon, sir. Yun yung TTPs nila, sir, number 2. TTPs number 3. IED. IED naman, sir. Ang taktika naman nila sa IED, sir, siyempre, pag yung tropa kasi naglalakad, sir, medyo magpahinga, sir. Siyempre, yung taktika kasi nila dito, sir, gumagawa sila ng parang upuan, sir. Yung medyo magandang upuan. Pero ang IED nun, sir, nasa ilalim. Once umupo ka doon, sir, may mag-switch doon sa upuan. Kaya nga, before maglakad yung tropa, sinasabihan na yun, sir, lahat ng TTPs ng kalaban. Kasi may nangyari na dito, sir, na naupuan niya, buti hindi sumabog, sir, yung IED. Kasi talagang sir, kung kahit ako maglakad, maghanap ako ng magandang posisyon, sir. Uy, dito magandang posisyon ko. Pero hindi natin alam, sir, nandun na pala. Yun kasi yung panila, sir. May IED na sa ilalim. Tapos yung pangalawa, sir, yung mag-harboring yung tropa, sir. Siyempre, nangyari kasi sa atin, sir, na dyan sa area ng Bayugan, nung official, sir, na dali. Kasi nga, kinabitan niya ng duyan sa medyong magandang posisyon. Pero nandun yung IED, sir. Sumabog yun, sir. Kaya medyo nawala tayo ng tropa dun, sir. Yun yung mga TTPs nila pagdating sa sir, yung tactics nila pagdating dun sa mga IED, sir. Yun yung nilalagyan nila, sir. Siyempre, Pagharas naman ng detachment. Sa ano naman ang tactics nila? ito kasi yung mga natutunan mo sa mga yes, sir, sa mga former rebels mo, di ba? Yes, sir. I-share natin para matutunan ng ng mga kadete rin na ito yung mga ginagawa ng mga NPA. Yeah. Yes, sir. Pagdating naman, sir, sa harassment, ang taktika nila dyan, sir, kasi ako, masusi talaga kung magtanong, sir, para malaman natin kung ano ba talaga yung taktika nila. Kaya, sir, yung pagharas sa detachment, sir, kumbaga, lang din, sir, parang git-git lang din, sir. Pang-casualty lang, sir. Hindi, may tinatawag man din sila, sir, na TO, yung tactical offensiva talaga nila, sir. Which is yun yung talaga, sir, na kukunin talaga nila yung isang patrol base. Pero yung sinabi ng harassment lang, sir, pang-bulabog lang, pang-casualty lang din, sir. Nasa lang yan, sir. Kumbaga, makita nila yung detachment, sir, putukan lang nila, sir, tapos sabay alis na naman, sir. Gigiliran lang nila yung detachment, maghanap sila ng magandang pwesto, putukan nila, sir, mga ilang putok, kung ang command daw sa kanila, sir, is ubusin ng tag-iisa kayong magasin. Ang kwan kasi dyan, sir, pag mag-harassment, more or less 3 lang yan, sir. 3 to 4. Team lang yan tawag sa kanila, sir. Yan yung team nila. 3 or 4, sir. Ngayon, kung ang command sa kanila, sir, ang mando sa kanila, sir, na ikaw ubusin mo isang magasin, tag-isang magasin kayo afternoon, withdraw na. Yun yung sir, yung pang-casualty lang talaga, sir, din sa harassment sa detachment. Ano pa mga tactic nila, Master, na talagang sa tingin mo kailangan malaman, lalo na mga yun, sir, yun nga, sir, yung isang din tactics nila, sir, yung pag maglakad sila, sir, kung nasusundan mo yung
trackings nila, isang apak lang talaga yan, sir, lahat. Hindi maraming apak, sir. Isang Gaano apak. kagaling sila dyan? Sige nga, ikwento mo nga, detalye mo nga, gaano kagaling sila dyan? Halimbawa, sir, ako, may sumusunod sa akin, sir. Kung saan ako umapak, doon lang din naapak yung kasama ko, sir. Ngayon, pag yung last man doon, sir, yun yung magtatabon doon sa trackings nila, sir. Kaya kung hindi mo alam yung taktika nila, sir, lakad ka lang ng lakad na nandun na pala sila sa unan. Kasi wala kang nakikitang tracking, sir. Kasi yun nga yung ginagawa nila, sir. Isang tamak lang, tapos takpan nila ng damo. Kaya yung sir, yung mga FR na kasama ko, ginaganon nila yan, sir. Kung halimbawa may daan, makita nila na parang tinabunan, sir, titignan nila, sir. Makita mo talaga, sir, kasi na-experience ko yan, sir. Nung nasundan namin yung grupo, halos malalim na talaga, sir. Kasi more or less 15 sila nun, sir. Na talaga, ang lalim na no? Malalim na, sir. Kasi isang tamak lang talaga, sir. Sabi ko, yun pala. Tama pala yung sinasabi nila. Kasi, ano daw sila, sir? Stricto sila doon sa mga kwan nila, sir. Sa mga, kumbaga SOP nila, sir ba? Na dapat hindi sila makompromise. Yun yung mga isang kwan doon, sir. Na taktika nila, sir. Kung encounter, ano naman yung mga natutunan mong tactics nila? Kumbaga, paano sila bumangga? Pag encounter naman, sir, kung halimbawa nandyan yung leadership nila, sir, nabunggo mo mismo yung puwersa nila, sir, yung buong grupo, nandyan yung leadership, sir, bibitaw yan sila ng sir, yung kumbaga panlaban doon, sir, na isang squad, kayo yung mag-entertain sa kanila. Para yung leadership nila, sir, aatras, sisibat. Tapos kung wala namang ganong leadership, sir, ang isang taktika nila, sir, mangiiwan sila ng mga pack. Iwan nila yung mga pack nila, yung mga gamit nila. Para yung sir, yung tropa, hindi na maghabol sa kanila, sir. Doon na magpo-check, sir, baka may mga IED doon na, baga, i-check muna, sir, i-search. Yun yung mga nila, sir, kasi yun yung sabi ng mga sir. Yun yung turo sa kanila, sir, ng mga commander. Mangiwan ng pack kasi yung mga sundalo, pag makakita ng pack, i-check talaga nila yan. Baka may bomba, baka may ganun, sir, ba? Na yung mga dokumento. Pero yung iba, sir, nahabol man, sir, nakuan. Supplies nila, paano nila pinapasok? Supply nila, sir, kasagaran, sir, dito, sa area ng Surigao, area ng Agusan, minomotor yan, sir, minomotor. Kinakarga sa katig. Yung katig na tinatawag dito, sir, yung motor na may, parang may... Skylab. Yung Skylab, sir. Doon kinakarga. Minsan, inutusan nila yung courier nila na ilagay mo lang dyan. Kasi dati kasi, sir, ang tactics nila, sir, once yung courier nila maghatid, talagang doon talaga sa mismong puwersa, sir. Doon niya talaga ihatid. Ngayon, sir, medyo nagalanganin na sila, sir, kasi nga may mga ibang courier na bumaliktad sa kanila, sir, ba? Ngayon, ang taktika na lang nila, sir, is iwan mo dyan, kami na bahala kukuha dyan. Bigyan lang sa'yo, sir, ng area kung saan mo dapat iwanan. O iwanan mo doon sa masa, kami na ang kukuha dyan. Ngayon, sir, kung hindi sila makapapasok ng supply ngayon, sir, yung mga supply kasi, sir, yung mga bigas nila noon, nilalagay nila yan sa concert, sa galon. Yung 20 liters na galon, sir. Nilalagay nila, nililibing nila, sir. Yun yung term nila dito, sir, na physical ang tawag, sir. May physical ako doon na bigas. Pwede kunin yun. Sir. Yun yung term nila doon, sir. Ibig sabihin, sir, may physical nila na bigas. Kung walang makaakyat na bigas sa konsumo sa kanila, sir, yun yung kinukuha nila, sir. Yun yung mga titipis pang talaga, sir, na tactics nila pang guerrilla talaga, sir. Pagdating ng sir. Kasi itong mga kaya kita tinatanong din, kasi itong mga ginagamit na natututunan mo rin, magamit din natin kung dayuhan naman yung magano sa atin, di ba? Dahil tayo naman yung guerrilla, di ba? So parang, kaya natin, ito mga kababayan, marami tayong alam, kaya huwag kayong mag-alala rin na, of course, sinasabi nila kung minsan, mas marami silang armas. Pero matibay-tibay talaga yung sundalo natin na Pilipino. And then, yung master, gaano ka-critical naman yung makuha mo yung loob ng mga former rebels? Kasi FR, nung panahon namin, surrenderies ang tawag dyan. Yes, sir. Gaano ka-critical yan, lalo na sa inyong mga special forces?
yung ano sir, siyempre critical talaga siya sir kasi yun nga sir, nandun pa sila sa loob. Hindi mo maisip kung anong gagamitin mo na salita para mag-convince sila magbaba. Siyempre, yung iba din doon sir na medyo matagal na, marami nang alam, baga matigas na rin. Baga yung pinaglalaban nila sir, yung ano talaga yung ano yung propaganda doon sa kanila sa loob. Yun yung ano nila sir. So, critical siya sir kasi pwede kang ano sir, pwede kang abangan sa kalsada, pwede kang ambusyon, ay ambush ka doon sa kalsada. Kasi ang unang nilalapitan ng special forces dyan sir, which is yung mga pamilya nila sir. Pamilya na mismo ang mag-convince sa kanila sir na magbaba na kayo kasi hindi naman ganun yung sundalo. Mabait naman. Kasi yung tinanong ko rin sa kanila sir, bakit takot kayo mag-surrender? Kasi ang sabi sa kanila sir, kung mag-surrender kami, either papatayin kami, gagamitin kami. Kung babae daw, rapin pa. Yung mga ganun, sir ba? Yan, sinabi ko sa kanila na, ngayon, nandito naman kayo, nakatikim ba kayo? Kahit isang kusi lang. Sabi niya, hindi pala totoo. Kaya yun, sir, na yung iba, nakukonbinsi. Mismo na rin yung FR dati, sir, yun yung nagkukonbinsi na sa mga paryente nila. Bumaba na kayo kung may pagkakataon. Kasi hindi naman totoo pala. Tayo lang din, na biktima lang din talaga tayo. Yun yung mga sinasabi nila palagi, sir. And yun natututunan mo, master, na parang paano mo sila pinapababa din, ano? Yes, sir. Yes, sir. Anong feeling, nakapagpasurrender Yes, sir. ka na? Marami na, sir. Example nga, ano yung feeling na nakakapagpasurrender ka na yun? Lalo na yung matibay-tibay. Ano rin, sir, kumbaga, proud din ako sa sarili ko, sir, kasi nagampanan ko yung anong trabaho ko, sir. Na parang ano, sir ba, parang masaya ako na napababa ko yung mga kababayan ko na sumama lang sa maling akala na biktima lang din. Na kumbaga ano sir ba, na hindi ko rin inisip na magagawa ko yun. Pero dahil nga na sabi nga nila train nga si Special Forces, kaya natin kausapin yung mga civilian, yung mga paryente nila, yung mga kamag-anak nila na sumama na sa kumbaga sa kuwan ng gobyerno, pamalaot ng gobyerno sa Bisaya kasi. Sample nga, yung isa sa mga hindi mo makalimutan na pinababa mo, paano mo dinahandahan yon? Sample tayo na, huwag mong pangalanan na. Gaano kahirap at gaano rin ka, yung paano mo ginaganon, paano mo ina-approach din na, kasi alam ko yan, nakapagpasurrender din ako dati ng mga ilan din. Tiwala kasi. Yes, sir. Yes, sir. So, simulan mo nga paano mo ginawa yung isang hindi mo makalimutan pagpa-surrender. Ito siya, sir. Ano siya, sir? Squad leader. Squad leader siya, sir. Ang unang hakbang ko talaga, sir, siyempre, sir, titignan mo yung background kung sino ba yung mga naglalaro dito, sir. Sino ba yung kalaban. Yun, nung nakita ko, sir, yung pamilya niya, nasa AO namin, sir. So, yun yung unang hakbang ko, sir. Ni-recruit ko yung asawa niya, anak niya, na kung may contact pa ba sila sa amahan. Sabi man ng misis niya nun, sir, kumukontak man, minsan umuwi pa. Anong plano niya? Critical, sir, kasi yung area ng tinitirahan niya, sir, ng misis niya, bukid talaga, sir. Siyempre, madaanan mo, minsan, sir, may mga magsusumbong pa, may pumasok dyan, na parang ano yan, mga ganun sir yung mga istorya. I-check nyo yan kung sino ba yan. Pero yun yung kwan nun sir, binabalik-balikan ko talaga sir. Kinumbinsi ko na kung makontak mo yung asawa mo, sabihin mo na magbaba na lang kasi kawawa din yung mga anak mo. Kasi maraming anak sir. Ngayon, siyempre nung time na yun sir, yung misis niya, parang din sir, nasa, kumbaga, alyansa nila sir ba, na masa din, na mahirap kong kumbinsin sir. Paano ko ba pasukin ito? Siyempre nag-iisip ako sir, kada tulog ko, paano ko kaya sabihin doon? Para ma-recruit ko yung asawa niya, makumbinsin niya yung asawa niya nandun sa loob. Hanggang napabalik-balik ako sir, yon yung mga bata, binibigyan ko ng Kasi sabi niya, kawawa nga yung mga anak ko, walang makain minsan. Kaya, yun yung isang din sir as a special forces
na makita nila, ganito pala yung special forces. May extra talaga na Yes, sir. step, ganyan. Yes, sir. Dapat, yung, kumbaga, ano din yung loob niya, sir ba? Baba din yung loob niya sa'yo. Kasi, ang nakatanim talaga sa kanila nun, sir, sundalo, pag sundalo kasi, ano talaga, sir, kasi yung mga history nga nun, sir, na kuwan, sabi ko, iba na ngayon. Iba yung sundalo, iba ngayon. Magtiwala lang kayo. Hanggang sa, siya na yung, ano, sir, siya na yung pumunta sa akin, sir, mismo. So, doon medyo, ano ako, sir, tumindik yung balibo ko. Bakit kaya pumunta ito dito? Nagtanong din ako sa sarili ko. Pasok na kaya yung mga ginagawa ko sa kanya. Sabi niya, sir, lumapit siya sa akin. Sir, nakontak ko na yung asawa ko. Gusto niya mag-surrender. Kaso lang, baka daw patayin siya. Yun yung palaging sinasabi niya. Sabi ko, samahan niya ni Kapitan para yung tiwala niya hindi mawala. Sabi ko sa kanila, magtiwala lang siya, walang mangyayari sa kanila. Kasi hindi naman ganun yung gobyerno natin. Tutulungan siya. Eh, ayun, sir, critical ng time na yun, sir, ng 12 midnight, 12 midnight, sir, pinuntahan namin. Mismo kinuha namin doon sa akon, sir. Kinakabahan ako nun, sir, kaya baka sinundan siya sinundan siya ng kasama niya. Nung nakita niya ako, alanganin siya, sir. Sabi ko, ako yung kausap ng asawa mo. Ako yung sinabi ng misis mo. Eh sabi niya, tulungan mo ako, sir. Kasi gusto ko na magpahinga. Ayun, sir, kinuha namin. Tinulungan niya, sir, hanggang na natanggap niya yung mga benepisyo na binibigay ng gobyerno na nakapundar siya. Hanggang napaeskwela niya yung mga anak niya, sir. Ganon. Yes, sir. Hanggang ngayon, sir. Gaano ka-proud na bilang Special Forces operator na yung isang taong ganon na tulungan mo na through sincerity talaga dahil Yes, sir. hindi ka pwede dito mameke kasi Hindi, sir. buhay lahat nakataya dito. Yes, sir. Kasi from time to time, sir, kung ginaganon mo yung isang tao, pwede ka nilang ibenta. Yun yung iniiwasan, sir. Yun yung pala yun. iniiwasan namin, sir. Kasi kung makita ka ng isang tao na ay, pambubulatik lang ito. Ibenta ka niyan, sir. Lalong-lalo na sa mga critical area. Yun talaga yung dapat na, kumbaga, magtulong ka, tulungan mo na talaga. Yung buong puso mo na ano. Yun yung ano dun, sir. Gaano ka proud na you are isa ka sa mga dakilang senior NCOs dito sa 3rd SF Battalion ngayon. Na, yun nga, mga pictures mo yun nandyan sa mga, sa hall ng 3rd SF Battalion dito sa Lianga. Gaano ka proud, Master? Parang hindi ko ma-explain, sir. Pero, yun nga, sir. Kasi nga, ginamit ko yung pinagtutunan ko sa Special Forces School. Nagpapasalamat din ako sa mga dating mga company commanders ko na tinuruan ako na dapat ganito. Pero sir, proud na sa Special Forces operator na sir. Na naitulong ko sa unit ko, sa company namin, batalyon at sa regiment namin. So, proud talaga ako, sir, na bilang Special Forces ng Philippine Army. Thank you, Master. Yes, sir.